Okay, sabi po dito sa pangalawang Korinto chapter 8 verse 9, alam ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo, na bagamat mayaman ay nagpakadukha upang yumaman kayo sa pamamagitan ng kanyang karukhaan. So dito, pinapakita na naging mahirap si Kristo alang-alang sa atin. Bakit kaya, paano nasabi ito na naging mahirap siya alang-alang sa atin? Maring para maabot niya ang mga tao. Di ba nung naipanganak sa anong pamilya ba pinanganak si Jesus, si Kristo? Opo. Okay, so opo. So, yon sinabi dito, naging mahirap siya alang-alang sa atin. So yung mga yung mga para maabot niya yung mga common. Oo. Oo po. Okay, so and then pangalawa, kaya din siya ay naging mahirap siya upang maging mayaman tayo, upang yumaman tayo, ditoy. So, si Kristo rin ay naging mahirap upang yumaman tayo. Then pangatlo, si Kristo ay mayaman sa kaligtasan. Okay. So, matatagpuan ang text natin dito, yung sa 1, John 1 verse 12. Anong sabi dito sa John 1 verse 12? Pakibasa nga po itong verse. Okay, so sabi dito sa Juan chapter 1 verse 12, ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkaluban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkaluban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Wala siyang yung pinili, yung mga ganito lang ang pagkakalooban. Ngunit mayroon din siyang mayroon din siyang sinabi dito, lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya, pinagkaluban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Next. So yun nga, si Kristo ay mayaman sa kaligtasan. Pangalawa, nag-aanyaya siya sa lahat na lumapit sa Kanya. Inaanyayahan niya ang lahat na lumapit sa Kanya. Yun na naman, nandun na naman yung word na lahat. Sa John chapter 6 verse 37, pakibasa po. Okay, so yon. Sa binasa ni Sister Arlene, lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama
at hindi ko itataboy ang sino mang lumalapit sa akin. So yon, hindi si Jesus, pag lumapit ka sa kanya, umalis ka dito. Hindi niya sinasabi yung ganon. Kasi may ginawa kang kasalanan, may nagawa ka, umalis ka dito, hindi niya sinasabi yung ganon, di ba? So sinabi niya, lalapit sa akin ang lahat na binibigay sa akin ng Ama at hindi itataboy ang sino mang lumalapit sa akin. Okay, so okay, so makikita natin dito na yun nga yung open para sa lahat yung kaligtasan. Kasi nga mayaman sa kaligtasan, pero kailangan mayroon din tayong dapat na gawin. So hindi siya limited, di ba? Kumbaga, pwede tayong lumapit sa Panginoon at pagkakalooban niya yung nagkakalob siya ng kaligtasang libre at buo. Pero mayroon din tayong dapat na gawin. So, yon. So, yon yung pangalawa na pinangaral ni Pablo, ang tungkol sa di masukat na kayamanan ni Kristo. So, hindi lang yung kung ano yung financial or ano man na kayamanan, hindi lang po yun ang tinutukoy, kundi nabanggit din dito yung kayamanan niya ng mayaman siya sa kaligtasan. Ang pangatlo pong ipinangaral ni Apostol Pablo ay tungkol naman sa lihim na plano ng Diyos. Okay, so dito po sa Efeso chapter 3 verse 9. Pakibasa po yung verse 9. Efeso chapter 3 verse 9. Okay, so ang lihim na plano ng Diyos, 'di ba last Sunday nabanggit na ito, yung lihim na plano ng Diyos. Okay, so ano ba yung lihim na binabanggit dito? Okay, so aalamin natin. Ang una, ang mga hintil ay bahagi sa pagpapala ng Diyos. Ayon po dito sa nabasa. Elsa, ba't bang alin sa panukala? Chapter 3 verse 6. At ito tayo sa chapter 3 verse 6. Okay. Ito. At ito ang lihim. Okay, so sa pamamagitan ng mabuting balita, ang mga hintil tulad din ng mga Hodyo ay may bahagi sa mga pagpapalang mula sa Diyos. Mga bahagi rin sila ng iisang katawan at
kahati sa pangako ng Diyos dahil kay Kristo. So, ito po yung lihim. So, sino po ang masaya? Dahil nasabi dito, nabanggit dito yung lihim. Masaya ba tayo? Bakit? Kasi tayo'y mga hintel. So, kabilang po tayo dito. So, sabi nga dito, hindi lang Hudyo, kundi pati mga hintel. So, ang mga hintel ay bahagi ng pagpapala ng Diyos. Ang mga hintel ay kabilang sa katawan ng Diyos. At ang mga hintel ay kasama sa mga pangako ng Diyos. Okay, so kabilang po tayo dito. So, dapat din natin ipagpasalamat po natin yung nakabahagi po tayo sa lihim na plano ng Diyos. Dito sa chapter 3 verse 6 ito matatagpuan. So, sa nakaraang panahon, ang plano ng Diyos ay inilihim. Inilihim ito sa mga anghel. Walang anghel na nakaalam sa plano ng Diyos. Nag-secret din, in-secret ni God. Ang pangalawa, inilihim din sa mga tao. Yung nakaraang panahon po ito, nung unang panahon. Inilihim din sa mga tao. Wala ding taong nakaalam sa plano ng Diyos. Okay, so yun po yung pangatlong pinangaral ni Apostol Pablo, ang tungkol sa lihim ng Diyos. At ang pang-apat, ang tungkol naman sa iglesia. Dito po sa chapter 3 verses 10 to 11. Pakibasa po. Chapter 3 verses 10 to 11. Okay, so, ano ba ang iglesia? Ano bang tinutukoy na iglesia dito? Una, kapulungan ng mga taong tinawag ng Diyos. Yung pangkat o yung assembly ng mga taong tinawag ng Diyos. Pangalawang, ibig sabihin ng iglesia, yung kapisanan ng mga taong tinubos ng Diyos. Yung una, kapulungan ng mga taong tinawag ng Diyos, yung mga called ones. And then, pangalawa, kapisanan ng mga taong tinubos ng Diyos. Ang ibig sabihin ng ang English ng tinubos, yung guild or association. Samahan. So, samahan ng mga taong tinubos ng Diyos. Sino ba yung mga tinubos ng Diyos? Okay. Tinubos niya tayo mula sa ating mga kasalanan. And then, ang kapatlong nabibilang sa iglesia ay ang kalipunan ng mga taong pinabanal ng Diyos. Kalipunan, society, federasyon, na grupo ng mga taong pinababanal ng Diyos. Hindi niya sinabing pinabanal, kundi pinababanal ng Diyos. Okay, so, ito yung plano ng Diyos sa pamamagitan ng iglesia. Una, maipakilala ng Diyos ang kanyang walang hanggang karunungan. Dito sa verse 10. Plano ng Diyos sa pamamagitan ng iglesia na maipakilala
sa Diyos ay may pakilalang kanyang walang hanggang karunungan. So, ang una, may pagkilala niya sa mga pinuno sa kalangitan. Ang pangalawa ay sa mga may kapangyarihan sa mga may kapangyarihan sa kalangitan. Sa verse 10 po ito matatagpuan. So, una, sa mga pinuno sa kalangitan at sa mga may kapangyarihan sa kalangitan. Ito yun, plano ng Diyos na sa pamamagitan ng iglesia ay maipakilala ang kanyang walang hanggang karunungan. Okay, at ang dito naman sa binanggit sa verse 11, ito yung maipakita ang layunin ng Diyos. Okay, maipakita ang layunin ng Diyos bago pa likhain ang sanlibutan at bago pa likhain ang tao. Ang pangatlo ay maipatupad ang layunin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon at sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Ang panglima na pinangaral ni Pablo ay tungkol naman sa paglapit sa Diyos. Okay, dito po sa chapter 3 verses 12 to 13. Ang sabi po dito, dahil sa ating pakikipag-isa at pananalig sa Kanya, makalalapit tayo sa Diyos ng panatag ang loob. Kaya't hinihiling ko sa inyo na huwag kayong masisiraan ng loob dahil sa kahirapang tinitiis ko, alang-alang sa inyo, yamang ito'y sa kabutihan ninyo. Okay, so una po, ang Kristiyano ay may pribilehiyo na lumapit sa Diyos. Mayroon tayong privilege, mayroon tayong right o karapatan na lumapit sa Diyos. Okay, so ano ba yung batayan ng paglapit sa Diyos? Ang una, ang pakikipag-isa kay Kristo. At ang pangalawa, pananalig kay Kristo. Okay, so lumalapit tayo kay Kristo dahil nakikipag-isa tayo at nananalig sa Kanya. Okay, so let us remember, let us put in mind that, sabi nga dito ay, ang Kristiyano ay may pribilehiyo na lumapit sa Diyos. So, di ba napakagandang pribilehiyo yan? Yung may right tayo na lumapit sa Diyos. So, dapat lagi tayong lumalapit sa Kanya. Yun na nga lang, parang minsan pag yung mga matataas na tao, nakikita natin, gusto natin siyang lapitan, ganon. How much more to our God, ang ating Diyos, na siyang lumikha sa atin, na siyang tumubos sa ating mga kasalanan. So mas lalo tayong naisin o gustuhin o maging excited na ang gustuhin natin na lumapit sa Kanya. Ito na ang damdamin kapag lumapit sa Diyos.
Ano kaya yung damdamin o feeling natin pag lumalapit sa Diyos? Kapag lumalapit ba tayo sa Diyos, ano to kaya ang dapat nating maramdaman? Anong dapat nating maramdaman? Base dito sa sinabi sa verse 12. So dapat, kapag lumapit tayo sa Panginoon, panatag ang loob. Lumapit tayo na may pagtitiwala sa Diyos. Di ba yung kapag pag kay God, pagkatiwala nating lahat. Although, halimbawa, kapag mayroon tayong problema o may sitwasyon na napakahirap sa atin o kaya may sakit tayo. So, lalapit tayo sa Diyos. Magdadasal ka, Lord, pagalingin mo po ako sa aking sakit. Tapos iisipin mo ba na apay magasan na nga ni Apo kasi nga ta. So dapat mayroong malaki ang iyong pagtitiwala sa Diyos. Entrust everything to God. Wag kang kasi Diyos na yung kaharap mo eh. Siya yung makapangyarihan. Siya ang powerful. He is your Father. Pababayaan ka ba ng Diyos? So, tinitingnan ng Diyos yung tiwala mo, pagtitiwala mo, kung pag lumapit ka ba sa Kanya is may confidence ka, nandyan yung confidence mo sa Kanya? O mayroon ka pa rin bang agam-agam kapag lumapit ka na sa Diyos? I know lahat sa atin, may experience na natin na parang may times na nadadown tayo, may times na mayroong may problema tayo, ganon. Wala tayo kasing ibang pupuntahan. Pumunta ka sa tao, pwede kanyang matulungan, mayroon ding hindi ka rin niya matutulungan. Pero kapag ang Diyos, pinagkatiwala mo, pag lumapit ka sa Diyos, ipagkatiwala mo lahat. Ipagkatiwala mo. So, alisin natin yung parang duda na baka hindi kaya ni God, parang ganon. Parang imposible. Alisin po natin yon. Kasi, yun nga, dapat kapag lumalapit tayo sa ating Diyos, buo ang pagtitiwala natin sa Kanya. At, ano na yung isa? Panatag. Nagiging panatag tayo kapag tayo ay lumalapit sa Panginoon. Na-experience na natin yon kahit balikan nyo sa isip nyo, sa mga sitwasyon na napakahirap, yung mga times na akala mo wala nang pag-asa, but then when you prayed to God and you entrusted everything to Him, anong ginawa niya? Inayos niya. Tinulungan ka niya. Galing ka sa iyong sakit. So yun, yung sa paglapit natin sa ating Panginoon, ibigay natin ang ating buong tiwala sa Kanya. At itong pangalawa, panatag, lumapit na panatag ang loob. Panatag ang loob. Adi man awanon, oray man adaman dagitaw, hindi mo na siya iniisip kasi alam mo na ang Diyos ay nandyan. He is present in times of troubles. He is our healer in times of sickness. At kung ano pang mga, hindi ko alam kung ano man yung mga iba pang sitwasyon na naranasan nyo, maaaring pare-pareho tayo ng mga nararanasan. Marahil yung iba mas grabe din, yung iba mas slight lang, mga ganon. Pero lahat tayo ay tinulungan, lahat tayo ay inilift up ni God during our
yung mga times na tayo ay nasa hindi magandang sitwasyon. Lahat tayo. Kaya nga tayo nandito, di ba? Dahil tayo ay minahal ng Diyos. Naramdaman natin, naranasan natin ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Kaya nga tayo nagpe-praise, di ba? Nagwo-worship tayo sa Kanya. Dahil na-experience natin ang kabutihan ng ating Diyos. Na-experience natin ang pagmamahal sa atin ng Diyos. So, yun po. So, manatili tayong maging panatag at manatili tayong yung tiwala natin. Lumapit tayo sa Kanya ng may pagtitiwala at panatag ang loob. At ito yung pakiusap naman ni Pablo sa mga Kristiyano dito sa last part ng verse 13. Ang sabi dito, Okay, so ito yung sinabi, hinihiling ko sa inyo na huwag kayong masisiraan ng loob dahil sa kahirapang tinitiis ko, alang-alang sa inyo, yamang ito'y sa kabutihan ninyo. Pakiusap ni Pablo ito, huwag panghinaan ng loob. Dahil sa mga kahirapan, kung ikaw nahihirapan ka na, nahihirapan ka ng mag-budget ng pera, nahihirapan ka, lalo na yung mga para kapareho kung nagpapaaral ng anak, di ba? Nahihirapan ka na dahil pataas ng pataas ang mga bilihin, mga tuition, kung ano-ano pa. Kayong mga estudyante naman, nahihirapan na kayo sa mga pinag-aaralan nyo, kung ano-ano nang ginagawa nyo. So, ang sabi dito ni Pablo, huwag kayong panghinaan ng loob. Kami na panghinaan ka to loob, awanan. At dani apo nga, mabalin tayo nga, kamangan. Kaya, yon, huwag panghinaan ng loob dahil sa kahirapan, dahil sa mga suliranin. Lalo na ngayon, yung sa mga social medias kasi, yung na yun, mga depression, dahil sa may mga bullies, kung ano-ano. Di ba napapanood nyo naman? Nasa na tayo ngayon dahil sa social media. Tandaan nyo to mga young people, sabi dito, huwag kayong panghinaan sa anumang problema, sa anumang suliranin, sa anumang kahirapan. Magtiwala tayo sa Panginoon. Nandyan ang Diyos. Sana walang yung maano doon sa mga, kapag may mga bumubuli sa inyo, sa social media, yung mga ganon, nade-depress, may mga nade-depress. So, let us turn our eyes to God. Palagi nating isipin na ang Diyos ay makapangyarihan, na ang Diyos ang nagmamahal sa atin, kahit yung mga akala mo nagmamahal sa'yo, kahit kung minsan mga magulang hindi na ka na napapansin dahil na rin sa kakatrabaho, para pa rin sa inyo, huwag niyong isipin na hindi kayo mahal ng mga magulang nyo. Sa atin namang mga magulang, kahit na ano pang mga suliranin din, no, may mga pinagdadaanan man tayo, lagi nating tatandaan na mayroon tayong malaking Diyos. We have our great God. We have a big God. So yun po. Dito naman sa pangalawang, ang kahirapang tinitiis ni Pablo ay para sa ikararangal ng mga Kristiyano at para sa ikatitibay ng mga Kristiyano. So ito yung
dahilan ng ito yung ang gusto ni Pablo para sa doon sa kahirapang kanyang tinitiis. Ito ay para sa ikararangal ng mga Kristiyano at para sa ikatitibay ng mga Kristiyano. Kaya dito yung nasabi dito na hinihiling ko na huwag kayong masisira ng loob dahil sa kahirapang tinitiis ko. Sabi niya, alang-alang sa inyo. Yamang ito'y sa inyong kabutihan. Okay, so yun po yung yung 5 pinangaral ni Apostol Pablo. Ang una, sinabi dito, ang unang pinangaral niya tungkol sa kanyang buhay. Ang pangalawa, tungkol sa di masukat na kayamanan ni Kristo. Ang pangatlo ay tungkol sa lihim na plano ng Diyos. Pang-apat, tungkol sa iglesia. At ang panglima ay tungkol sa paglapit sa Diyos. Okay, so tulad ni Pablo, tayo rin ay mangaral ng mga katotohanan na madaling maunawaan at masundan. Dahil kaya tayo nga ipaliwanag. Wag na nating pahirapin yung lalo na't yung alam natin yung mga nakikinig sa atin ay yung mga kinakausap natin hindi naman maalam sa Bible, ika nga. So, yon. Lahat tayo ay pwede ring mangaral ng mga katotohanang madaling maunawaan at masundan. Mangaral na may kaalaman sa salita ng Diyos. Siyempre, di ba kapag nangangaral tayo o nag-share tayo sa mga friends natin, sa mga katrabaho natin, kapitbahay o kung sino man, dapat lamang na may kaalaman tayo sa salita ng Diyos. Siyempre, sa tagal na natin dito, mayroon pa ba, hindi pa ba natin, wala pa ba tayong alam sa salita ng Diyos? Mayroon na, di ba? Marami na tayong naririnig. Nagbabasa tayo ng Bible. And then, mangaral na nakaranas ng bagong buhay. Yung na lang experience mo. Ikaw man na lang mismo yung buhay mo na binago ng Diyos. Pwede mo na itong i-share. Kung paano ka binago ng Diyos, ano ka noon bago mo nakilala ang Diyos o bago ka binago ng Diyos. So, experience mo pa lang, yun na ang magiging tool para yung taong yun na pinag-sharean mo ay oo nga, ganito siya dati. So, ngayon nagbago na siya. Hindi na siya kagaya ng dati na kung ano-anong ginagawa. So yon, mangaral na nakaranas ng bagong buhay. At pangatlo, mangaral sa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Siyempre, dapat you ask the Holy Spirit, the Holy Spirit naman. Mangaral ka sa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kasi siya yung bibigay ng wisdom. So, dapat mapuspos ka rin ng Espiritu Santo. So yun nga, hindi lang mga, nakita nyo naman, di ba, nung buhay ni Saulo, nung Saulo pa siya, marami siyang ginawang hindi maganda. Pero nung nagsauti apo kanya na ni Pablo, doon siya nabago at nagpangaral na siya ng mga salita ng Diyos. Marami na siyang ginagawa na para lamang sa Panginoon. So yun nga, sabi ko nga, yung sinabi ko kanina na kung ang taong masama, hindi yan masama habang buhay. Dagijay taon nga kunatayo ket awan pag-asa na itan, pero binago sila ng Diyos.
Marami na kung ano-ano nang nagagawa na kala mo wala nang pag-asa yan. Kasto yung kastalat na nga na lakayon, no? Hantayon nga, mabalin nga, ibagadayay, hantayo nga, i-underestimate ti, panagtrabaho ti biyag ni Apo Diyos iti maysa nga tao. Iso nga, like Pablo, kagaya din natin, yun nga, pwede tayong, mag-aral din tayo ng salita ng Diyos. Para, yun nga, marami sa mga tao, marami pang mga tao na kailangan ang Diyos. Sa mga nangyayari dito sa atin, sa ating mundo ngayon, maraming mga struggles, so, maraming mga kung ano-anong kaguluhan, but then, isipin natin na mayroon tayong Diyos na pwede nating puntahan, pwede nating tawagan. At gayon din syempre yung concern din natin sa mga kapwa nating tao na hindi pa tumanggap ng Diyos. So, pagpatuloy lang po natin yung mga ginagawa natin para marami pang souls na mawin for Christ. Lalo na this upcoming district fellowship ng mga young people, sana maging maging prayer din natin na dito sa San Miguel, mayroon ding mga kabataan na mawin dito dahil sa fellowship na ito. Dahil sa nanood sila, napanda din, ure man dagijag buya-buya lang nga igid. Let us pray na matouch sila, maalukoy isuda nga agserbi iti Apo. So nga kayong mga kabataan dito sa San Miguel, pwede kayong mag-invite. No, DJ ko, i-invite yu ida nga maigdengeg. Adun dagiti nawinti souls mat because of fellowships nga maat-atenan. So, ito na po yung ito na po yung katapusan ng ating study at kung mayroon po kayong katanungan, pwede po kayong magtanong. Hindi masyadong marinig. Para kumalat, para yung mga dukha maging mayaman, para matanggap lamang ang Diyos. Doon ang kayamanan sa langit, diba? Sabi niya nga. Ganon din naman si Apostol Pablo. Nung hinirang siya ng Diyos ni Jesucristo doon sa pagpunta niya sa Damasco, ay dati siyang abogado, diba? Kilala siya. Ngayon, iniwan siya ng mga kakilala niya nung siya ay nag-full time na para ipangaral ang Panginoong Jesucristo naman, di ba? Siya naman ang naging apostol. Kaya parang sa tingin ko, parang pag ikaw pala maging apostol ay kailangan mag-full time ka ba talaga sa gawain na parang ganun? O yung kayamanan mo, iwanan mo para lamang ipagpalit mo ang kayamanan na kay Kristo at kaligtasan. Parang ganun po ba ang, pag ikaw ay apostol na talaga, parang ganun. Kasi maraming apostol ngayon eh.
Okay. Denying yourself yung tinataka doon. Yung konteksto kasi doon sa Philippians chapter 2, bago natin ibigyan ko natin yun ginamit kasi yung Philippians chapter 2, that he emptied himself. Kung titignan natin yung konteksto noon, nung pinangaral ko yon, kasi he is giving an example of humility. Humbleness ang kondon. Ang konteksto noon, humility. Though he is God, he emptied himself. Sabi niyo yan. Nagkatawang tao. Totoo naman yun, nag-incarnate siya. But even when he has incarnated, he still performed his divinity. Paano niya pinerform? Hindi niya talagang yung iniwan na wala na siyang pagka-Diyos during his earthly ministries. Nakita niyo, nagbumuhay siya ng mga patay. He forgives sins. Nagpatawad siya ng kasalanan. Sino bang makakapagpatawad ng kasalanan kundi ang Diyos? So meaning to say na yung Philippians chapter 2 verse 6 and 7, it is the context is humility. Though iniwan niya talaga ang splendor of heaven. He left the splendor of heaven knowing his destiny to be a savior. Now, si Apostol Pablo, umalis siya hindi naman siya umalis sa pagka-abogado. Okay? He still used his profession during the ministry. Remember in 1 Corinthians chapter 8, something 1 Corinthians chapter 8, ay talagang nagkuhan siya. Nakipagdebate siya sa Mars Hill. At ang kadebate yun ay mga philosopher, Stoic philosopher. Then he used his wisdom as an attorney. Ang nangyari, sabi niya, when I use my wisdom, sabi niya, kunti lang ang naligtas. Kaya nga kinanya na prename niya doon na sabi niya, useless discussion is not fruitful. Yung pagdidebate, yung tagisan ng galing ay walang masyadong ibubunga. Kasi sabi niya, when I preach and I use my human knowledge, sabi niya doon, konti ang naligtas. Kaya makikita natin that ang iniwan niya ay yung luxury. Because he is persecutor, then he become persecuted. Okay. And ang mga apostol ba, kami lang, mapag-aaralan natin ito sa Ipapangaral ito ni Sister Stacy sa chapter 4. Okay. Doon na natin i-discuss ito. But, sabi ni Jesus Christ, those who want to follow me, sabi niya doon, must deny himself. Di ba? Sabi ng Panginoon, sumunod ka sa akin. Sabi ng isa, okay, susunod ako sa iyo. Ngunit hayaan mo na pumunta muna ako sa aking tahanan kasi para ilibing aking mga patay. Ang sabi niya doon, hayaan mo ang mga patay na ilibing nila ang kanilang mga patay. So, nagkaroon siya ng kuhan. Ito namang isa sabi niya, susunod ako sa iyo, Panginoon. At ang sabi niya, ang Ilocano, panakimaganak at kwa, ti anak ti tao, ti bilit at daumok na, ti ulag at darukib na, ngum ti anak ti tao, awan ti pangi sandagan na iti. Di ba? Then, hindi na sumunod yon. Kaya, tapos sabi niya, ang sino mang sumunod sa akin, kailangang talikuran niya ang kanyang sarili, take up his cross, and follow me. But that is not only applicable sa mga pastor. Sa lahat ng Kristiyano yon, because that is self-denial. Meaning to say, getting out from your comfort zone, ibig sabihin yung mga bagay-bagay na pumipigil sa iyo sa pagsunod sa Diyos. So that is self-denial and carrying your cross. Ibig sabihin, yung pong mga pamumuhay mo bilang Kristiyano ay hindi po siya bed of roses. There are trials and you must carry that through. Yun ang sinasabi niya doon. Now, for us, as a call, pag tinawag ka naman, talagang iiwan mo. Iiwan mo talaga yung mga dapat mong iwanan. As for me, when I answer the call, I live my dream. Hindi ko na pinursu yung pangarap ko. Kasi ang pangarap ko noon, I want to be a soldier. Away from home. Yun talaga, pangarap ko, magsundalo talaga. But, iniwanan ko yon. Even the dreams of my parents, iniwanan ko yon just to follow the Lord.
Amen. And mapagdidiscusan yung full-time. Okay. Kasi pag mag-full-time ka ba, we will discuss that, Sister Stacy, alam mo na, yung lesson mo sa... meron ka pang isang lesson, ma'am, no? Meron pa. Kasi hanggang verse 1 lang yata yan. Tingnan ko. Wow, hanggang verse 11 lang. Wow, tingnan ko kung meron pa. Padala ko sa'yo. Okay. Hanggang 13, kasi mataba sa chapter 3 si Mada. Okay. So, we will discuss that full-time. Kasi pinagdidibatihan din yan eh. Ano ba yung full-time? Yung full-time ba, yung pastor, ay doon na lang siya sa church? Doon, okay. Yung giving your time. Tingnan natin, ano bang meaning dito say. So, Madam Stacy, research for that word. Kasi mag-a-under sa'yo yun. Madam Stacy, mag-a-under sa'yo yun, yung question na yun. So, advance kasi yung doon sa Ephesians chapter 4 verse 11. Okay, time na po. So, my answer is, ganun po yun. Okay. Pero most of the one, kasi time na, most lahat ng po ng mga tinawag, talagang iniiwan nila yung comfort zone nila. Lahat ng mga tinawag, iniiwan nila, dinideny nila yung kanilang sarili. Even si Abraham, when he was called, anong sabi niya? Umalis ka dyan, pumunta ka sa lugar na sasabihin ko sa iyo. Ibinas. Kung talagang tatawagin ka ng Panginoon, halimbawa, sabihin ng Panginoon, umalis ka na dyan sa San Miguel. You go to the place I want you to go. Sabihin niya sa amin yon, aalis kami. Kasi pag hindi kami aalis, ang magsasuffer, yung ikaw, your family, and the church. So, as a pastor, you must know kung talagang dyan ka pa ba o alis ka na. Kinukonsider yon. At ang consideration yon, the voice of God and the effect to the congregation. Kaya nga lagi yung sinasabi sa mga pastor doon, kung yung church ninyo, instead of growing spiritually, numerically, is nagda-down, sit down. Evaluate yourself and talk to God. Kasi, yun po kasi minsan, ini-enjoy mo na doon, kaya mo nang umalis. Pero, may mga pagkakataon that God will allow you to get out from your comfort zone. Purihin po ang Panginoon. At hindi lang applicable sa pastor yan, tayong lahat. May mga pagkakataon na, hindi lang pagkakataon, maraming talagang yun talaga. Deny yourself, take up thy cross, and follow me. So, yun ay applicable lahat. Sa calling naman, iba yun. Sa aming pagka-call, kung talagang iwanan mo ang tahanan mo, malis ka rito, punta ka sa North Korea. Kung yun ang utos ng Panginoon, kahit na mahirap, okay, yung dalawang missionary natin sa Cambodia, when they go to Cambodia, alam nyo ba, ito sabihin ko na po, kasi nandun na rin sila they sign a waiver. May waiver sila. Nung pumasok sila ng Cambodia. The organization sent them to Cambodia, but they sign a waiver that whatever will happen to them, it is in their own voluntariat. Pastor Perlito and Pastor Raymond Garcia, when they go to Cambodia, talagang lakas ng loob. They sign the waiver that whatever will happen to them, ay sila mismo ang accountable doon. Denial yun. Kasi they will left their comfort zone, their family. They started the work. So yun yung mga missionaries natin. Yung mga apostol natin. Ganun po yung talagang ginagawa nila. So pati mga pastor, ganun din po. Kaya nga, pag pastor ka, at ayaw mong pag pastor ka, pupunta ka, pagka-graduate ng Bible, sa tanong mo kagad, pag magpadidistino po ako dyan, ilan bang support ko, ganito. Sa akin, pag may ganong pastor na magpapadistino sa akin as a presbyter, umupo ka muna. Kasi kung hahanapin niya kaagad, yung pupuntahan niyang church ay mayroong lahat ng comfort, hindi ito. Ang tingin niya sa pastor nito ay income generating. Hindi ministry. Kaya nga sinasabi ko sa mga apat nating dinidisciple, sabi ko, mapapalad kayo, sabi ko, itong apat. Pastor Ryan J., Pastor Chris, Pastor Samson, Pastor, sino pa yung isa? Charmaine. At sabi ko sa kanila, nag-graduate kayo sa Bible School, nagdestino kayo, you become my assistant, immediately you have nakapix na yung financial support ninyo. Hindi nyo naranasan
yung wala nang makain, lumuhod. Hindi nyo naranasan yung maggiling ng mais para pagkain, tapos masarap pala yun. Lagyan mo ng sardinas. Hindi nyo naranasan ang pumuntang makigapas para lamang may pagkain ang pamilya mo. Hindi nyo naranasan yung magtinda ng dilis to survive the ministry. Hindi nyo naranasan, sabi ko sa kanila, hindi nyo naranasan yung awanti karutan niya, karot. Naalala niyo yung karot? Hindi nyo naranasan manguha ng karot at ayusin yon, at yun ang pamigat. Kaya nga, si Pastor Ryan J, tingnan mo, ayaw niyang kumain ng gulay. Pero pag i-destino yan sa iba, dinidevelop ko yan eh. Didestino ko yan sa San Carlos. Maraming gulay doon. Maraming, kaya puri po ang Panginoon. Kasi ganun talaga. Pasturate, you must go underground. Calling is denying yourself. Denying yourself. It is not a comfort zone. It is not ganun. Okay? Thank you. Thank you, Pastor. Kat tumakder tayo nga ng kakabsata, isiraan tayo dahito nga adal tayo, ti dahito nga kanito. Nadyusan kan manakabalin nga Dios, si daydayaw da kaapo, si Kati may tantanok, iti dayto nga lugar-lugar. Giyamang kami, Lord, iti adal nga nangagan mi, Lord, iti biyag ni Pablo, Apostol Pablo, O Lord God. Kat Lord, si kaapo iti mang tedmet kada kami, iti courage, O Lord God. Aramidon mi met kadi apo, dayti ti mangyadal apo kadagiti gagayem mi, dagiti tattao, Lord, nga kailangan da, nangangailangan sa iyo, O Lord God. Kana kami ti courage, iti wisdom, O Lord God. Kat apo, tapnohang kami kadi nga agbain, winagbute nga mangi share dagiti sasaom, O Lord God. Kat agbalin kami mat, O Lord God, nga part, O Lord God, iti trabaho mo, Lord, tapno adupay apo dagiti umawat ken ka, Lord. Ket apo, tita ito nga kanito si ka, Lord, ti mang bless iti tunggal may sa kada kami, Lord, kiti da ito nga kanito. We don't know each other's situation, O Lord God, but you know every one of us what's in our heart, O Lord. Ket si kaapo iti mang Ted kada kami, Lord God, iti tured, si kaapo iti mga iwan, ti tunggal may sa kada kami, apo. Agbalin, agtultuloy, ti kami kadi apo, ti panagservi mi ken ka, maging faithful, ti panagservi mi. Oray no niya mampay nga circumstances, O Lord, ti umumay, that we will keep the faith, apo, nga malagip mi, dagiti nangisurusuro kada kami, O Lord God, kadagiti sasam, dagiti nagsakripisyo, O Lord. Tapno laang apo, ada kami, ti daytoy nga kanito, nga inawat da ka, O Lord God, kathang kami kadi nga pulos, nga agsano, diti panagservi mi ken ka, O Lord, agtultuloy kami, apo, iti daytoy nga kanito, Lord. Ore mampay, dagiti, gitoy nga pubing, O Lord God, nga dati daytoy nga kanito, bless them, O Lord, tapsudan tumat, apo, ti agbalin nga new generation, iti daytoy nga church, O Lord God. Bless our pastors, bless all the evangelists, apo, amin na po nga ginamit mo, Lord God. Tapno apo, ada kami ti daytoy nga kanito, Lord God, ti daytoy nga lugar, apo. Ket apo, tarigagayan mi kadipay ti nga umad-ado, apo, iti dagiti maka-amamukin kadagiti umawat ken ka, Lord God, even our apo dayjay upcoming nga fellowship iti daytoy nga lugar, O Lord God. Si kaapo ti mga rami diti nakaskas daw, apo. Tapno adu pay kadi apo nga tattao dito San Miguel ti umawat ken ka, O Lord Jesus. Ket apo, bendisyonam ti tunggal may sa kada kami dagiti pampamilyami, O Lord God, no damang pay, Lord, hangay mawat ka dagiti pamilyami, O Lord, si kaapo ti mga rami daapo, ti nakaskas daaw. Si ka, Lord God, ti mga
nga pros ti puso dahil ti panunot da, O Lord God. Hallelujah. Yamang kami. Thank you for this day, O Lord God. And we ask for your presence, O Lord God. At dito'y kami nga mayagdaydayaw kan ka, katitultuloy da ka nga idaydayaw, Apo. Ti da ito'y nga kanito, ingana ti malpas da ito'y nga gimong mi, O Lord God. Thank you, Jesus. And we love you, Lord. Amen.